Amen. A happy and a blessed Sunday, Church of God, Las Piñas. Hallelujah. Can you shout your hallelujah sa lahat ng excited ng magpuri sa Panginoon? In 3, 2, 1, we shout. Hallelujah. Come on, lift those hands. And today we're gonna praise the name of Jesus in this place. Amen. 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 Come on. And all together we're gonna sing. When I think of your goodness and your loving kindness, and I know your grace is giving me life, is giving me life. When I see your favor over me, I'm grateful, and I know my Savior is giving me life. Amen. Can you lift those hands and sing? Life, exceedingly life, abundantly overflowing, overwhelming, more than I can dream. You're giving me life. Hallelujah. Come on, celebrate the life that you have. When I sing of your goodness and your loving kindness, and I know your grace is giving me life, is giving me life. When I see your favor over me, I'm grateful, and I know my Savior is giving me life, is giving me life. All of those hands and sing. Life, exceedingly life, abundantly overflowing, overwhelming, more than I can dream. You're giving me life. Hallelujah. Sing now I believe. Now I believe that you're for me, and I can see new mercies waiting for me. Every morning's giving me life, it's giving me life. All of those hands, it's giving me life, abundantly overflowing, overwhelming, more than I can dream. You're giving me life, exceedingly life, abundantly overflowing, overwhelming, more than I can dream. You're giving me life. Hallelujah. Come on, clap those hands for the Lord. Hallelujah. Sino dito naniniwala that you are living your best life knowing Jesus? Amen. Hallelujah. Today we're gonna dance for Him. Amen. Amen. Hallelujah. We'll continue to clap for the Lord, and we're gonna sing it out. I've got the best life now, living the blessed life now. I've got the best life now. Oh, Jesus, I'm alive in you. I've got the best life now. Hallelujah. Come on, make a way for the Lord. I've got the best life now. Oh, Jesus, I'm alive in you. I've got the best life now. Living the best life now.
abundantly overflowing, overwhelming, more than I can dream. You're giving me love, exceedingly love, abundantly overflowing, overwhelming, more than I can dream. You're giving me love, exceedingly love, abundantly overflowing, overwhelming, more than I can dream. You're giving me life. Hallelujah! Come on, clap those hands. You're giving me life. Oh, you're giving me life. Hallelujah! Come on, give God the best praise. Hallelujah! Come on, shout your hallelujah! 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 Oh God, we praise you. Lord, we give you honor. Lord, we give you all the praise and the thanksgiving, oh God, because you deserve it. Hallelujah. Lord, karapat-dapat lang na itong buhay namin ay ialay namin sa iyo. Lord, you are worthy of all the praise. You are worthy of our lives, oh God. And Lord, right now, we're not just gonna sing. Lord, we're gonna worship you. And Lord, hindi lang ngayong araw, kundi araw-araw sa aming mga buhay. Lord, we will worship you and we will praise you. Oh, we worship you, God. So right now, can you just open up your mouths and sing a new song to the Lord? Oh, we worship you, God. Oh, we worship your name. Oh, and all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. Come on, we sing it again. And all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, we sing. Oh, we worship you, God.
deserve the glory. Oh, you deserve it. Oh, you deserve it, God. All the glory, all the praise is to your name alone, God. For you are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You deserve it, oh God. Hallelujah, Lord. And every day of our lives, Lord, we will worship you. Lord, hindi kami mapapagod sumamba sa'yo. Lord, we will never get tired of praising you. So right now, can you just lift up those hands? Come on, we're just gonna worship the Lord today. Oh, we worship you, God. And day and night, night and day, let incense arise. And day and night, night and day, let incense arise. And day and night, night and day, let incense arise. And day and night, night and day, let incense arise. We
everything, oh God. And Lord, all the glory and all the honors to your name alone, God. Hallelujah. Lord, this life is yours, oh God. We offer it all to you. And Lord, kaya naman gamitin mo kami, Lord. Lord, use us mightily according to your will. Lord, we want to be a pleasing sacrifice to you, God. And Lord, pakalinisin niyo kami. Clean our hearts, oh God. Open up our minds so that we will receive the word that you have prepared for us today, God. And Lord, we give you all the glory and all the praise and the thanksgiving, oh God. We love you, Jesus. This is our prayer and this is our worship. In Jesus' name we pray, and everybody shout, Amen. Hallelujah. Yung the best na palakpak. Hallelujah. Happy Sunday, COGLP! Happy Sunday! Yun, may energy tayo ngayon. Nakapag-breakfast na po ba kayo? Ang tanong ko muna po, may bago po ba sa church? May bago po ba? Meron po ba? May bago sa church? Naku, kung wala, kailangan po natin mag-invite. Amen po ba? Amen, mag-i-invite po tayo. At bago po ako mag-start, nagpapasalamat po muna kami dahil nag-Pastor's Appreciation Month po last month. Tama po ba? Kasi dapat po magpapasalamat ang ating pastor last Sunday of the month. Kaso nga po, ano po nangyari noon nung last Sunday of the month ng October? Nagkaroon ng bagyong Paeng. So hindi po lahat nakapunta, hindi din ano. At nung sumunod po na week, ano po yung sumunod na week? Meron po tayong special Sunday, yung Alive. Hindi po namin kayo napasalamatan. Kaya nagpapasalamat po ang ating pastor po sa inyo. Sa lahat po na nagmamahal po, salamat po sa inyo. Sa lahat po nang nandito sa church, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa pagmamahal niyo po sa amin. Salamat po. Thank you po. At ready na po ba tayo mag-aral ng salita ng Panginoon? Ngayon po, pag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, sinong gusto ng peace? Sinong gusto ng peace? Tayo, no? Gusto natin ng peace. Pero kapag gusto mo ng peace, merong order. Tama po ba? Peace and... So, kailangan merong disiplina kung gusto mo ng peace. At naniniwala ko, pag inaral natin ang Bible ng maayos, magkakaroon tayo ng peace. At uumpisahan ko po dito. Nung bata po ako, sino pong mahilig kumain? Amen. Lahat talaga. Amen. Sino pong mahilig kumain? Lahat po tayo kumakain. Tama po ba? Kasi kailangan ng katawan natin. Kapag hindi tayo kumain, manghihina po tayo. Pero nung bata ako, ang pangarap ko po, kapag tumanda ako, gusto ko ganito ang rep ko. Yan. Wow, napawaw no? Ice cream, ang gusto kong nakalagay. Walang meat, walang tubig. Tama po ba yon? Hindi. Ano po ang sasapitin ko dyan? Diabetes, lahat talaga yun lang sasabihin. Sugar, tataas ang sugar ko. Tama po ba? Kasi pag kinain mo yan everyday, mapapahamak ako. Everyday yan nakakainin ko. Okay lang po ba na yan nakainin ko everyday? Hindi eh. So sige, kung hindi ka mahilig, sino ba may mahilig ba sa ice cream? Amen, amen. Narinig ko. Amen, ice cream. So kung hindi naman mahilig sa ice cream, magpapasko na po, pwede nyo po bang batiin muna yung katabi nyo ng Merry Christmas? Yan, magpapasko na. Merry Christmas. Gawin nating masayang church. Amen po ba? Merry Christmas. Ngayon, dahil magpapasko na po, sino ang maghahanda ng ganito? Mahilig sa pagkain? Wow, talagang wow eh. First hanggang second, wow. Dahil kapag may ganyan ka, mayaman ka. Tama po ba? Kasi magkano po yan ngayon? Yung, cochinilla. Cochonillo, mali pala ako. Magkano po yun? Ganun pa lang, mga libo na. Tama po ba? Maliit. Ito, mas malaki. At alam niyo po, pag kinain yan sa Pasko, mauubos po ba? Hindi. Hindi. Ano po mangyayari dyan pag sumunod na araw? Alam ng lahat, poksiw. At hindi pa din naubos, ano po yung susunod dyan? Sisig. Lechon sisig. At alam niyo po, nakakatuwa, no? Magiging masaya na ang Pasko natin kasi optional na ang Mass. Pwede niyo na pong ngitian yung katabi niyo. Huwag na po tayong laging takot, di ba? Ngitian naman natin katabi natin. Maging masaya naman po tayo kasi patapos na to.
Amen po ba? Ngayon, ito masasabi ko po sa inyo, sorry for the word maaamoy nyo na yung mababango, lechon. Tama na yung amoy laway, kapatid. Isipin nyo po, 2 taon, ang naamoy mo lang yung sarili mo, tama ba? Ngayon, maaamoy mo na yung katabi mo. Thank you, Lord. Amen po ba? Thank you, Lord. Kasi hanggang ngayon, buhay po tayo. At magiging masaya tayo. Pero ano pong point ko dito? Pag yan, everyday, yan ang kinakain mo, lechon, ano ang masasabi mo? Tama po, ubay. Tama po ba? Kapag everyday ice cream, everyday lechon, ang masasabi mo, umay. Umay talaga. At baka kapag naumay ka, ganito ang maging itsura mo. Ayaw ni nanay. Ayoko ng ganyan. Kidding aside, tama po ba? Kidding aside. Gusto natin maging seryoso na. Ang umay po ngayon, ginagamit natin dati ang umay kapag kumakain tayo. Tama po ba? Nauumay tayo, yung pagkain, nakakaumay. Ngayon po, ang umay, ginagamit ngayon ng salitang umay kapag pangit ang na-experience ng isang tao. Millennials, saan ang mga millennials? Konti na lang ang millennials. Tama mga kabataan, sasabihin natin, umay. Pag pangit ang na-experience natin, umay. Paano po kung pagkain, madaling maumay sa pagkain, sinong umay na sa buhay? Seryoso bigla, no? Sino nauumay sa buhay? Tanong ko po sa inyo, sino nauumay na magtrabaho? Sawa na magtrabaho, may mga natatawang mga young adults dito nakakaumay. Tama ba, di ba? Nakakaumay. Trabaho ka na lang, lagi ka ng trabaho, hihintayin mo yung maging 60 ka para magkaroon ka ng ano tawag po doon? Pension. Doon mo pa mai-enjoy, 60 ka na. Hindi ka na makakapag-hiking. Ano ka na, hirap na. Tama po ba? Ano masasabi natin doon? Umay. Umay naman. Bakit ganun? Nakakaumay. At bakit po ba tayo nauumay? Tanong ko po sa inyo, bakit po ba tayo nauumay? Kasi ito po ang naintindihan ko dyan. Pag paulit-ulit. Paulit-ulit na lang sa buhay. Gigising ka, magtatrabaho ka, uuwi ka, alam natin lahat. Nakakaumay. Ganun ang mangyayari, uulit. Ganun na naman yung cycle, walang pagbabago. Ganun na nangyayari. At hindi lang po paulit-ulit, meron pang pagsubok. Sino po may pagsubok sa oras na ito? May problema, hindi ko alam kung anong problema mo ngayon, kapatid. Pero gusto kong kausapin ng Panginoon sa oras na ito. May pagsubok, lahat po tayo relate, tama ba? Lahat tayo may pagsubok. May pagsubok tayo. At ito pa ang malupit. Kapag hindi na nangyayari ang gusto mo, ang masasabi mo na lang ay, umay. At alam niyo po, sino sa Bible ang naka-experience ng ganitong sufferings? Ang umay. Sino po? Kilala niyo po ito? Si Job. Si Job po. Si Job po ay naka-experience ng sobrang sufferings. Sobra talaga. Kung nabasa niyo po yan sa Job, sa Bible mismo, Job po yung chapter po niyan, Job. At si Job po ba ay masama? Hindi. Tama? Hindi. Ito po naintindihan ko. Lahat tayo nauumay, lahat tayo may pagsubok. Ito po ang naintindihan ko. Good people or bad people will encounter sufferings in life or umay. Kahit mabuti ka, kahit masama ka, may experience mo yan. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, may experience mo yan. Walang exempted. Kaya ano po bang maiintindihan natin sa buhay ni Job? Alam niyo po, may 3 tayong maiintindihan dyan. 3 things to think of when we are experiencing sufferings or umay. Handa na po ba tayo? Alam ko, magiging sagot to ng Diyos sa'yo sa mga problema mo sa oras na ito. Ihanda po natin ang ating puso. Ihanda natin ang pakikinig natin. Gusto natin ng peace, tama po ba? I-open natin yung hearts natin kay Lord. Amen? At ito po ang una kong naisip dyan at ang na-realize dyan nung binabasa ko po yung Job. Ito po yan, Satan wants you to fall and fail. Gusto ni Satan na bumagsak ka at mabigo.
Yun lang ang kagustuhan ni Satan. Bumagsak ka at mabigo sa buhay. At bakit ko po nasabi yan? Si Job po, papaintindi ko lang po sa inyo, si Job po ay merong, sino po mayaman dito? Walang aamin. Si Job po ay isa sa pinakamayamang tao nung panahon na yon. Tama po ba? Bakit po? Meron po siyang 7 sons and 3 daughters. Lalagay ko na. Pag madami kang descendants, mas maganda. At ito pa, 7,000 sheep and 3,000 camel, 500 yoke of oxen and 500 donkeys, and large number of servants. Sa panahon po na yun, hindi usapan lang doon kung madami kang pera. Ito ang usapan dyan kung madami kang pinapastulan, kung madami kang hawak na, madami kang possessions, madami kang servants. Yun yung kayamanan dati. Yun, dun mo makikita kung sino yung mayaman dati. At si Job po ay mayaman. Mayaman po siya. At bakit ko sinabi na Satan wants you to fall and fail sa buhay ni Job? Bakit ko po nasabi? Nag-usap po, bibigyan ko po kayo ng konting background muna, nag-usap si Lord at si Satan. Nag-usap si Lord at si Satan. At anong sabi ni Satan kay Lord? Sinasamba ka lang ni Job dahil binibless mo siya. Ito ang totoo. Tama po ba? Madaling sambahin ng Diyos kapag may blessing ka. Kapag okay ang buhay mo, madaling sambahin ng Diyos. Tama po ba? Pero kapag nahihirapan ka, kaya yun ang gustong tirahin ni Satan sa buhay ng Kristiyano. Bakit ko po nasabi yan? Tingnan niyo po. At pinayagan, sabi, pag tinanggal mo yan, Lord, sabi ni Satan, pag tinanggal mo na yan, Lord, susumpain ka din yan. Hindi ka na yan sasambain. At tingnan niyo po, pinayagan ni Lord, at tinanggal ni Satan. Ito po ang tanong ko, si Lord po ba gumagawa ng masama? Hindi. Hindi gumagawa ang Diyos ng masama. Malinaw po yan. Mabuti ang ating Diyos. Pero bakit niya inalaw? Mapapaisip po ba kayo nun? Bakit niya inalaw? Bakit niya pinayagan na mag-suffer si Job? Mamaya ipapaintindi ko po sa iyo. Basahin po muna natin in Job 1:13-19. Sabi po dyan, one day, when Job's son and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, yung mga anak daw po ni Job, nagse-celebrate. At tumuloy po, a messenger came to Job and said, the oxen were blowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabians attacked and made off with them, and they put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. Isang araw lang po to. Papa-imagine ko po sa inyo, isang araw lang nangyari to kay Job. Isang araw lang yung problema na to. Isipin nyo, nawala na kagad. Yung oxens, nawala na. Ano pa, while he was still speaking, another messenger came and said, the fire of God fell from the heavens and burned up the sheep and the servants. And I am the only one who has escaped to. Pati yung mga sheep niya, wala na. Inalis na ni Lord. Inalis na. While he was still speaking, another messenger came and said, the Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and made off with them. Kinuha na daw. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. Isipin niyo po nawala ka agad, sabay-sabay, sunod-sunod. Ito pa, while he was still speaking, yet another messenger came and said, your sons and your daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house. It collapsed on them and they are... Gusto ko po ma-imagine nyo po to. Bakit sa dulong verse pa nilagay yung pagkamatay ng mga anak? Sino po dito magulang? Magulang. Taas nga po kamay ng mga magulang. Papa-imagine ko po to sa inyo. Pag may nawalang anak sa inyo, isa lang. Gano'n po kasakit? Sobrang sakit, tama po ba? Ito ang sinasabi natin, mawala man ng lahat. Kasi kaya natin palitan yung gamit. Tama po ba? Kaya natin palitan yung gamit. Mapagtatrabahuhan natin yan. Pero yung anak mo, mapapalitan po ba yan? Ang sakit, no?
Tingnan niyo po yung suffering na na-experience ni Job. Ganyan din po ba tayo? Nagsasuffer po ba tayo ngayon? At itingnan niyo po ilan po ang nawala sa kanya? 10 ang nawala sa kanya. Isang iglap, nawala lahat. Magulang, kakayanin niyo po ba yon? Hindi. Kahit isang anak nga lang, hindi eh. Nandito tatay ko, baka hindi. Dito. Di ba? Hindi mo kakayanin. Alam ng magulang yan, tama po? Sobrang mahal natin yung anak natin. Kaya mapapaintindi dito kung gaano kasakit yung nai-experience ni Job sa oras na ito. At ito po ang natutunan ko dyan. Ito ang natutunan ko dyan. The only desire of Satan is to inflict problems into your life. Alam nyo, yan lang ang gusto ni Satan sa mga Christian. Bakit ko po sinabing Christian? Bakit ko po sinabi Christian? Sa tingin nyo po ba si Satan magpapagod pa siya sa mga taong gumagawa naman ng masama na? Hindi na, di ba? Hindi na siya magpapagod. Kasi good job nga sa kanya yun eh. Di ba? Pero sino gustong tirahin ni Satan? Yung mga naniniwala sa Diyos. Yung mga sumusunod kay Lord. At bakit ko po nasabing gusto lang niyang gumawa ng kapahamakan sa buhay natin? Bakit? Tingnan niyo po. Sa Job 1 verse 7, the Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Tingnan niyo po, hindi po omnipresent si Satan. Hindi po. Sino lang omnipresent? Si Lord lang. Pero may kapangyarihan si Satan, tama po ba? Kaya ang ginagawa niya, naghahasik siya ng lagim. At gusto niya na masira ang buhay ng Kristiyano. Gusto niyang ikaw bumagsak at mabigo sa buhay mo. Yun lang ang gusto niya. At ito pa ang isang malungkot. The sad truth is that problems can occur one after another. Naranasan niyo na po ba yun? Naranasan niyo na po ba yun na may problema ka, sinusolve mo pa lang yung problema na yon, biglang may dumating na naman na problema. Ang hirap, no? Ito na yung problema, ito na naman, dadagdag na naman yung problema, dagdag ng dagdag. Hindi ko pa nasusolve, Lord. Ito na naman, may bago na naman. Ito po ang katotohanan, magiging balanse lang po ako. Hindi porket sasabihin na at alam niyo po, ito naisip ko Nung bata po ko, akala ko kapag Christian ka na, magiging okay na lang ang lahat. Akala ko. Pero ang katotohanan, kapag mas lalo kang lumalapit kay Lord, mas gusto kang ilayo ng, tama, di po ba? Tama. Lalo mong gustong lumapit kay Lord, lalo kanyang gustong mawala kay Lord. Kasi yun lang ang gusto niya, mawala ka sa Kanya. At bakit po? San ba gusto ni Satan mag-fail ang tao at mabigo? Saan po ba? Sa binasa natin, ano pong naiisip nyo? Saan po ba? Ito po ang unang-unang nakita ko dyan. Sa pamilya mo. Gusto ni Satan na ang pamilya mo masira. Gusto niya yon. Kasi bakit po? Tingnan nyo. Mga magulang, dami, puro magulang, no? Pag ang anak nyo po ay hindi sumusunod, matutuwa po ba kayo? Hindi. Talagang gano'n na magulang? Hindi. Masakit po, di ba, pag hindi sumusunod ang anak? Masakit. At ano sabi sa Bible? Honor your father and mother. Sa mga kabataan, kapag hindi mo sinunod ang magulang mo, ikaw din mapapahamak. At nagkakaroon ng gulo kapag hindi ka sumusunod. At bibigyan ko po sa mag-asawa. Sino po dito may asawa na? Ako po may asawa na ako. Sino po may asawa na? Sino po ditong nangako sa Panginoon nung nagpakasal siya? Ano sasabihin niyo po? True death? Tama po, di ba? At ito po ang nangyayari ngayon sa panahon natin. Konting away lang minsan ang mag-asawa naghihiwalay. Minsan maliit na bagay lang, nagkakagulo na agad. Hiwalayan na kagad. Sino pong mapapahamak kapag naghiwalay ang magulang? Yung mga bata. Magiging broken family. At yun ang gustong kunin ni Satan sa'yo. Yung kaligayahan mo sa pamilya mo. Yung pagiging buo nyo.
Di ba? At ano pa, minsan may severe pa. Sasabihin mo, hindi na po maganda yung asawa ko eh. Hindi na maganda asawa mo, kaya nararapat ka ng gumawa ng masama? Tama po ba yon? Hindi. Tingnan niyo po, saan po kayo nangako? Sa batas at sa Panginoong Diyos. Kaya hindi ibig sabihin na nagkakagulo kayo agad. Tandaan niyo po, nagkakagulo kayo ng maliit na bagay, hiwalayan agad. Ano lang gusto lang ni Satan na mag-suffer ka. Kaya huwag tayong papayag. Amen po ba? Mga may asawa na po, huwag tayong papayag. Huwag tayong papayag. At ano pa po? Siyempre sa work mo. Kasi kapag wala ka ng blessing, wala ka na natatanggap sa work mo, nagkakaroon din ng gulo sa pamilya. Di ba? Wala kang mabigay eh. Ang sakit kaya na wala kang mabigay sa pamilya mo. Nagsasuffer ka. At kaya minsan, nakakagawa tayo ng mali sa trabaho, kahit alam mong mali yung gagawin mo, pupuntahan mo pa din para lang magkaroon ka ng pera. Kahit alam mo ng mali, magsisinungaling ka, gagawin mo pa din para lang may blessing. Kasi, Pastor, papakain ko sa mga anak ko di ba, pero si Lord hindi mo tinitignan? Hindi natin ino-honor? Sinong na-honor mo dyan pag gumagawa tayo ng mali? Si Satan. At ano pa po? Yung blessings. Alam nyo bakit blessings? Alam mo, ito po natutunan ko dyan. Hindi po lahat ng blessings ay blessing. Bakit ko po nasabi yan? Hindi lahat ng merong opportunity na maging blessing sa'yo ay tatanggapin mo. Bakit? Malay mo. Yung pala ang way para ilayo ka niyan sa Panginoon. Tama po, di ba? Minsan nagkaroon ng trabaho, mga YA, nagkaroon ng trabaho, nung youth pa, ang sipag sa church. Tama, di ba? Ganun talaga eh. Kapag meron na, blines na ni Lord, kakalimutan ko na si Lord. Ayoko na mag-serve. Ayoko na. Kasi may nakukuha na ako eh. Yun po ba yung gusto ng Diyos? Hindi. At ito pong tatlong ito, yan ang gustong sirain ng kaaway sa'yo. Bakit po? Kasi gusto niya mawalan ka nito at nito. Gusto niya hindi ka na makapag-isip ng tama para mawala yung faith mo kay Lord. Bakit sinabi ko yung sanity? Kasi kung nag-iisip ka pa ng tama, iniisip mo pa yung tama, susundin mo ang Diyos. Tama po ba? Kasi may tama ka pang pag-iisip eh. Pero kung hindi ka na nag-iisip ng maayos, pati yung faith mo, mawawala yan. Hindi ka na maniniwala sa Diyos. Kaya sana po, tayo, sino po dito nakaka-experience, may suffering, kailangan meron tayo niyan, kapatid. Nakakapag-isip pa din tayo ng tama at meron tayong faith kay Lord. Amen po ba? Amen. Kailangan may faith tayo kay Lord. Kasi, pag wala ka niyan, lalo na kapag wala ka niyan, napaka-vulnerable mo na para atakihin ng kaaway. Ang gusto lang ng kaaway, pabagsakin ka sa buhay mo. Kaya huwag tayong papayag. Amen po ba? Amen. Ang ganda po, no? Tuloy po natin. Ito ang pangalawa. God can be proud of you. Sino pong gusto na maging proud ng Diyos sa Kanya? Tingnan niyo po ito, kung bakit ko nasabing pwedeng maging proud si Lord sa'yo. Tingnan niyo po. In Job 1:8 sabi doon, Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? Ang sabi doon, there is no one on earth like him. He is, ano po? Blameless and a man who fears God and shuns evil. Tingnan niyo po ito, no? Ang sarap ng feeling na pinagmamalaki ka ng Diyos mo. At bibigyan ko kayo ng example sa pag masarap ang feeling. Sinong magulang ulit? Na naman tayo sa magulang. Di ba ang mga magulang, kapag ang anak natin mataas ang grades, may mga honor, di ba? Or meron pang naging cum laude, sino nagiging proud? Yung magulang, tama ba? At ang ginagawa ng magulang, pinagmamalaki niya yun sa mga kaibigan niya. Huwag mamalaki niya yun. Nakita mo to, anak ko, cum laude yan. At ganun yung feeling ni Lord na pinagmamalaki niya yung anak niya na wala kang masasabi sa kanya.
Napakabuti niya. Pwede po ba nating gawin yan? Pwede po ba? Sasabihin nyo, si Job yan. Hindi, tao lang si Job. Tama po ba? Ano ka ba? Tao din. So, pwede tayong maging ganyan. At tuloy natin. Tingnan nyo po, ito sa chapter 1, para po mas maintindihan nyo, sa chapter 1, inalis na po ni Satan. Tinanggal ni Satan. Winasak ni Satan yung buhay ni Job. Winasak. At pumunta tayo sa chapter 2, tingnan nyo ano sinabi pa din ni Lord. Tingnan nyo po ano sinabi ni Lord. Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job?" Inulit-ulit. Pinagmamalaki talaga. There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil, and still maintains his integrity. Napakahalaga ng integrity. Mamaya pag-uusapan po natin doon. Sabi doon, tingnan niyo po yung dahilan ha. Though you insisted me against him to ruin him without any, walang reason eh. Kaya minsan, naranasan niyo na po ba yun na, Lord, sinusunod naman kita. Bakit nagkakaroon ako ng problema? Di ba ginagawa ko naman yung tama? Ba't ako nagkakaroon ng problema? Alam niyo po, ito na-realize ko eh. Kapag may problema ka, pero mali yung ginawa mo, deserve mo yan. Kasi mali ginawa mo eh. Pero kung ginagawa mo yung tama, at pinipilit mo na magkaroon ng integrity pa din, sino nalulugod? Si Lord. Na kahit mali na yung nangyayari sa buhay mo, gusto mo pa din sundin ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Di po ba? Ang ganda, di ba? At ito kasi ang laging dahilan ng mga tao. Ito po, narinig niyo na po ba ito? Lagi sinasabi pag nagkakamali. Tama, ano din po kayo. Tayo, sasabihin natin, tao lang eh. Ano sunod na sasabihin dyan? Tao lang, nagkakamali. Nagkakamali lang, nagkakamali din kasi. Lagi tayong mas pinapaboran natin to. Na sinasabi natin, nagkakaroon tayo ng excuse na tao lang tayo. Na nagkakamali tayo. Lord, tao lang naman eh. Tao lang. Pero maiintindihan natin dito na pwede pala tayong maging katulad ni Job. Saan ba napaproud si Lord? Sige nga po, God is proud if you are, ano po ang una? Blame. Ano sa Tagalog yan? Walang kapintasan. Ngayon, pag tinanong ka, kunyari lang, nag-share ka ngayon. Kunyari, nag-share ka. Baka sabihin sa'yo, bakit? Masama pa nga ugali mo kaysa sa akin eh. Natatawa po tayo. Nagiging totoo. May napipintas sa atin. Tama po ba? Alam natin makasalanan tayo, tama po ba? Pero pwede tayong baguhin ng Diyos at pwede din tayong magbago. Kaya pwede tayong gawin natin to. No, hindi tayo mapipintasan. Kasi alam natin pwede tayong baguhin ni Lord. Amen po? At ano pa daw? Ano pa? Upright. Maging honest, sabi dyan, ang meaning ng upright, honest. Magbibigay ng honor kay Lord. Sa buhay po natin ngayon, nagbibigay ba tayo ng honor kay Lord? Nagiging honest po ba tayo? O nagsisinungaling tayo? Nagbibigay ba tayo ng kaligayahan sa Panginoon natin? At pinapakita dito na pwede tayong maging ganyan, kapatid. At ano pa? God-fearing. Sino may takot sa Diyos? Amen. Lahat tayo, tama po ba? Kailangan natin may takot tayo sa Diyos. Kasi, the fear of God is the beginning of wisdom. Kapag alam mong takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin. Bibigyan ulit ng example, kaya sa mag-asawa, kunyari nag-cheat. Hindi mo gagawin yun, natetempt ka, hindi mo gagawin yun. Bakit? Kasi nangako ka kay Lord eh. Takot ka kay Lord eh. Kahit hindi ka takot sa asawa mo, matakot ka kay Lord. At yan ang magiging tama. Amen po ba? Kaya kailangan may takot tayo sa Diyos. At ano pa po? Turning away from madaming temptation sa buhay natin. Tama po ba?
Ito ang totoo, mas madaling gumawa ng, alam ng lahat, mas madaling gumawa ng masama kaysa sa mabuti. Pero kapag ginawa mo yan, kapatid, yung apat na yan, na dyan natutuwa si Lord, magiging, tama po ba? May integrity ka na. Kasi ginagawa mo yung apat na yun eh. At recently, nabalitaan niyo po ba to? Naging issue to eh. Kilala niyo si Joyce Spring? Kilala niyo si Joyce Spring? Sabi doon, meron pong podcast si Will Dasovich at si Joyce Spring about sa Christianity. At tinanong siya ni Will Dasovich, can a non-believer go to heaven? Ito ang tanong ko po sa inyo, ang tao bang hindi kilala si Lord makakapunta sa langit? Ano pong sagot? Hindi. Tama po, no? Hindi. Kung hindi mo kilala si Lord at hindi mo siya inaccept na Lord and Savior, hindi ka makakapunta sa langit. Tama. At sinabi po niya yun, at sinabi niya, they're gonna face judgment and go to. May mali po ba sa sinabi niya? May mali po ba? Pero sabi ng tao sa kanila, sabi ng tao sa kanya, napaka-judgmental niya. Na wala namang mali eh. Una, tingnan niyo pa, hindi naman kayo naniniwala sa Diyos, tas nangingilam kayo. Naisip niyo yun? Hindi kayo naniniwala sa Diyos, tas nangingilam kayo sa paniniwala namin? Eh tama naman yung sinasabi niya. Pero ano pong ginawa sa kanya ng mga tao? Tingnan mo ginawa. I've seen many things said about me in the past 2 days. Mean things, horrible names, false stories, etc. So I just want to clear the air here and say this. Some of you guys are absolutely right. I've been a bad person. Lahat naman tayo makasalanan. Tama po ba? Pero kahit ginagawa natin yung tama, may masasabi pa din sa atin ng iba. Pero anong meron si Joyce Spring dyan? May integrity siya. Hindi niya inalis yung pagiging Christian niya. Pinaglaban niya. Tama po ba? At bakit ko po nasasabi yung integrity? Sinabi ni Lord eh. At tignan niyo po sa buhay ni Job. In Job 2:9-10, sabi doon, his wife said to him, are you still maintaining your integrity? Ito ang pinakamasakit marinig sa isang malapit mong mahal na sasabihin sa'yo, i-maintain mo pa yung integrity mo? Wala na lahat sa'yo. Pwede ka nang magkasala. At ang sabi niya, curse God and i-curse mo ang Diyos mo at mamatay ka na lang. Sino po matutuwa niyan? May ma-encourage ba dyan? Napakasakit po niyan, no? Una, asawa mo na, sinabihan ka pa na mali yung ginagawa mo, pinaglalaban mo, tama ba? Tapos mamatay ka na lang. Grabe yung suffering ni Job dito. Tayo po ba, ganyan na po ba yung na-experience natin? Hindi pa, kapatid, mabuti ang Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos. Ito, sa tingin ko ito ang pinakamasakit, yung asawa mo, hindi ka na naiintindihan. Hindi ka na maiintindihan na pwede pa din ikaw i-bless ni Lord. Wala ka na. Hindi na mangyayari yan. Sumpain mo ang Diyos mo at mamatay ka na lang. Asawa mo, sasabihan ka mamatay ka na lang. Di ba dapat nga nagtutulungan kayo para maging malakas? Para makabangon ulit? Ang sakit, no? Pag lalo na yung mahal mo sa buhay, hindi na naniniwala sa'yo. Napakasakit. At tuloy po natin, he replied, pakinggan niyo po ako, itong napakaganda. You are talking like a foolish woman. Pakinggan niyo po, ito po ang Biblia. Shall we accept good from God and not madaling tumanggap ng mabuti, ng maganda sa buhay? Tama po ba? Pero ito ang Bible. Magiging balanse tayo. Na kapag may problema ka, hindi mo paninindigan, susuko ka na. Magiging hindi ka na Christian kapag nahihirapan ka na. Yun ang point dun eh. Na kahit anong na-experience mo, gagawin mo pa din yung kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Kahit magulo na, kailangan natin i-maintain yung integrity natin.
Kasi yan ang madadala natin. And sabi doon, in all this, Job did not sin in what he said. Bakit sinabing hindi siya nagkasala doon? Isipin niyo po, sinabihan niya yung asawa niya ng foolish woman. Pero kasi, bakit? Ni-rebuke ni Job yung asawa niya. Ni-rebuke niya po kasi. Kaya hindi siya nagkasala. Kasi bakit po nire-rebuke? Nire-rebuke natin kasi mahal natin ang isang tao. Tama po ba? Kino-correct natin dahil mahal natin. Kaya kinorek siya ni Job. At ito na po yung palaisipan. Bakit hinayaan ni Lord pinayagan ni Lord na mag-suffer si Job? Kasi ito po ang naiisip ko po dyan. Walang sagot sa Bible eh. Hinahanap ko, wala eh. Pero ito lang naiisip ko dyan. God wants to prove that man can live a righteous life. Gustong patunayan ng Diyos na yung create niya, pwede ding maging righteous. Na minsan pinipili lang natin maging hindi righteous. Naiintindihan po ba natin? Na yun ang gusto ng Lord. Pinapatunayan niya kay Satan na tayo, akala kasi puro masama na lang, pwede pala tayong gumawa ng mabuti. Pwede pala tayong mamuhay ng matuwid. Kaya yun ang gusto ni Lord, kaya hinayaan niya. Sa tingin ko po sa tingin ko. Kaya kapatid, kung gusto mo maging proud si Lord, gawin mo ang tama. Amen po ba? Gawin natin ang tama. At dito po tayo, sino ulit may problema? May problema po ba kayo? Sinong gusto ng sagot sa problema? Ready na po kayo? Ito na ang panghuli. Kung gusto mo sagutin ang problema mo, ito yan. Humility is the answer. Humility is the answer. Bakit ko po nasabi yan? In Job 1, verse 20 to 22, at this, Job got up and tore his robe and shaved his. Pag nagluluksa ka daw po pala dati, ganun ang ginagawa nila. Sinisira nila yung damit nila at nagtatanggal sila ng buhok. Kasi bakit po yun? Kasi pinapakita mo na hindi ko kaya, Lord. Wala akong kakayanan. At ang sabi dyan, then he fell to the ground in worship. Then he fell to the ground in worship. At nung tinitingnan ko, iniisip ko, paano kaya sumamba si Job nung panahon na yon? Na nangyari isang araw lang, nawala ang lahat. Ikaw kapatid, kaya mo mawala bahay mo, mawala sasakyan mo, mawala yung kabuhayan mo, mawala yung anak mo ng isang araw lang. Kakayanin mo? Baka hindi natin kayanin. Pero anong ginawa ni Job? Sinumbatan ba niya ang Diyos? Sinabi ba niya, Lord, di ba mabuti naman ako? Wala akong narinig na ganun eh. Lord, mabuti naman ako eh. Bakit nangyayari sa akin to? Pero ano pong ginawa niya? Ito po ang ginawa niya nung sinesearch ko po yan. Pinag-aaralan ko. Minsan tayo, mga Christian, ganito pa lang, nahihirapan na. Dahil bakit? Masakit sa tuhod. Totoo po ba? Tama, di ba? Masakit sa tuhod. Umaangal tayo kay Lord. Lord, masakit sa tuhod. Pero si Job, ang ginawa niya, dahil problematic na, lahat na, may problema na sa buhay niya, nawala na lahat. Ang ginawa niya po na pagsamba ganito. Na-experience niyo na po ba yan? Na ayaw mong tignan si Lord. Bakit? Hindi dahil nagtatampo ka kay Lord, kasi nahihiya ka sa Panginoon. Grabe, no? Grabe yung heart ni Job. Na gustong pakita ng Diyos tayong mga Kristiyano na sana may humility tayo, sana maging humble tayo. Bakit kailangan natin maging humble? Tuloy po natin. Naked I came from my mother's womb and naked I will. Tama po, di ba? Nabuhay tayo dito, may dala po ba kayo? Wala. Nung pagmamamatay ka, wala ka din dadalhin sa langit. At ito ang pinakamagandang sinabi ni Job. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Tingnan niyo po ang ganda nung sinabi ni Job. Yung gamit natin, yung possessions natin, mga kapatid, sa inyo po ba yan? Kanino po?
kay Lord. Kaya naintindihan ni Job na itong lahat ng meron ako, anak ko, gamit ko, lahat ng meron ako, hindi to sa akin. Pinahiram lang ni Lord. At kung kukunin na niya, tatanggapin ko. Purihin ang pangalan ng Diyos. Ang galing, no? Purihin ang pangalan ng Diyos. Kapatid, kaya natin, pwede nating gawin yan. Na kapag na-experience mo yung suffering sa buhay mo, ito ang sagot. Lumapit ka sa Diyos. Sumamba ka sa Diyos. Alam niyo po, ito ang naintindihan ko din dyan. Humility is, kasi bakit humility is worship? Madalas naisip ko dati, sometimes we think worship is just singing but it is beyond that. Akala ko dati, kapag sumamba ko dito, linggo, sasamba ako kay Lord, sasayaw kay Lord, yun na lang ang pagsamba ko. Pero mas maganda kung sumasamba ka kay Lord nang merong humility. Nalulugod ang Diyos. At bakit ko nilalaban, kapatid, na sana maging humble tayong lahat? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Amen po ba? At bakit ko sinasabing sagot yan? Humility is the answer. Bakit ko sinasabi? Punta po tayo kay Job ulit. Bibigyan ko po kayo ng intindi. Sa Job 1 and 2, nag-suffer si Job. Job 1 and 2. Sinagot siya ni Lord, Job 40, 42. So yung haba na yon, hindi mo na alam kung ano nangyari. Ini-endure ni Job yung suffering. Pero ayaw niya magkasala kay Lord. Ini-endure niya. At tingnan nyo, yung humility, ano ang naging bunga ng humility? Tingnan nyo po. God blessed Job's later life even more than his earlier life. He ended up with 14,000. Ilan yung sheep niya po kanina? 7, di ba? Ilan na po ngayon? 14 na, dumagdag pa. Sa pag-i-endure mo sa problema mo, kapatid, kaya kang i-bless ni Lord. Di ba? Hindi pa to ang katapusan. Ang kailangan mo lang magpakumbaba sa Diyos. Kasi wala tayong karapatan. Wala tayo ditong karapatan sa mundong ito. Bigay lang lahat ng Diyos natin. At sabi po doon, 6,000 camels, 1,000 teams of oxen, and 1,000, dinagdagan lahat naging doble. Sino gusto ng dobling blessing? Kailangan mo maging humble. At tuloy po natin, he also had 7 sons and 3 daughters. He named the first daughter Dove, the second is Cinnamon, and the third, Dark Eyes. At ito po ang maganda dyan. There was not a woman in that country as beautiful as Job's daughter. Pambihira, no? Binigyan pa siya ng descendants na napaka-ganda. Kaya mga nanay, mga tatay, kung gusto nyo maging maganda ang anak nyo, gusto nyo maging pogi ang anak nyo, kailangan maging humble tayo kay Lord. Kasi si Lord naman talaga nagbibigay ng anak sa atin. Tama po ba? Si Lord lang eh. Hindi naman ikaw yung naghuhulman yan eh. Si Lord ang naghuhulman yan eh. Tingnan nyo, binigyan pa siya ni Lord si Job ng magagandang anak. Oo, sasabihin natin, hindi talaga mapapalitan. Tama po ba? Pero syempre, bilines pa din siya ni Lord. At tuloy po natin, their father treated them as with their brothers providing the same inheritance. Ang ganda nun, no? Mga magulang, tama po ba? Gusto natin may ipapamana tayo sa mga anak natin. Tama, di ba? Gusto natin yon. Gusto natin may ipapamana tayo sa anak natin. Tinan mo ginawa ka, no? Kailangan lang magpakumbaba. Minsan, ang tao kasi gusto maging, pero ang sagot pala ay maging mababa. At tuloy po natin, Job lived on another 140 years, living to see his children and grandchildren. Sino po gusto pang mabuhay ng 150 years? Ayaw na. Gusto na po ba makita si Lord? Amen, yun ang maganda. Pero wag muna po ngayon. Yun ang sasabihin ko ulit. Wag muna ngayon. At sabi po dyan, tingnan nyo po living to see his grandchildren and children and grandchildren, 4 generations of them. Sobrang
4 na henerasyon. Nakita pa ni Job. Pag hindi ka naging humble, baka 1 henerasyon pa lang hindi mo na makita. Di po ba? Wala tayong karapatan dagdagan ng buhay natin. Tama po ba? Wala. At sabi po doon, then he died an old man, a full life. Na-fulfill niya yung purpose niya sa buhay. At nag-glorify si Lord sa buhay. Nag-glorify si Lord sa buhay niya. Napakaganda po, no? Kaya ito, mga kapatid, dito po ako magtatapos. Sino may problema? Sino po may problema? Taas yung po kamay nyo kung may problema ka. Hindi nakakahiya yan. Parte yan, kasama yan sa problema natin. At hindi mo alam, hindi mo maintindihan kung bakit. Ito lang masasabi ko, you need to keep. Pagpatuloy mo, kapatid. Kahit hindi mo na naiintindihan, pagpatuloy mo. At i-maintain mo yung integrity mo. Kasi gusto mo mag-glorify si Lord sa buhay mo. Pagpatuloy mo lang. You need to keep. Pagpatuloy mo. At ano pa po? Ito pa masasabi ko, you need to keep. Kahit hindi na naniniwala lahat sa'yo, kahit wala nang naniniwala sa'yo, basta maniwala ka si Lord kasama mo. Mag-trust siya sa Panginoon. Gawin mo kahit magulo ng buhay mo. You need to keep. Ang bira, mag-trust ka lang kay Lord. Mag-trust ka lang. Kahit magulo na. Kahit hindi mo na maaayos ang lahat. At isa pa, you need to keep. Matitiwala ka at maniniwala ka na mangyayari yan. Na i-bless ka pa ni Lord. Aalisin ka niyan sa problema mo. Magbabago ang buhay mo. Gagamitin ka ng Diyos. Hindi pa tapos, kapatid. Sasabihin mo, may edad na ako, brother. Hindi pa. Hindi pa tapos. I-bless ka pa ni Lord. Pero kailangan mong i-endure. Kailangan mo i-maintain yung integrity mo. Kailangan mo maging humble. Kailangan maging proud sa'yo ang Diyos sa gagawin mo sa buhay mo. Kasi lahat ng ito, magiging walang kwenta kung hindi din magiging proud ang Diyos natin. Pwede ba po bang palakpakan natin ang ating Diyos na buhay at tumayo po tayong lahat, sambahin po natin siya. Hallelujah, we worship you, God. Hallelujah. Can you lift those hands today as we offer our lives to the King of Kings? Oh, we worship you, God. Oh, we worship you. Oh, come on, sing it out. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours.
karapat-dapat ang ating Panginoon ng papuri. Sige po. Sambahin po natin ating Panginoon. Open your mouths. Just worship Him. Just worship Him. Kapatid, sa oras na to, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa buhay mo. Pero alam ng Diyos sa oras na ito. At alam ko, kasama natin ang Panginoon. At ihilingin ko po sa inyo ngayon na kausapin niyo ang Diyos. Sambitin mo sa Panginoon kung ano yung dinadala mo, yung burden na nasa puso mo. Alam ko, kinakausap ka na ng Panginoon. At hinihintay ka na lang niyang sambitin mo ito sa Kanya. Lord, thank you for this day, God. Salamat kasi, Panginoon, buhay kami sa oras na to. Humihinga kami, may lakas kami, nagpapasalamat kami, Lord. Kasi, Lord, Ikaw ang may bigay nito. Lord, sa lahat ng meron kami ngayon, sa inyo po ito, Panginoon. Naiintindihan na po namin, Panginoon, na ang buhay namin sa inyo po ito, Panginoon. At Lord, kung nakikita niyo ang puso ng bawat isa na nagkakasala, Panginoon, pangit ang desire namin, Lord. Fix us, Panginoon. Ayusin niyo po kami. Ayusin niyo po ang puso ng bawat isa, Lord. Gusto namin, Lord, nakakalugod sa iyo, Panginoon. Gusto namin ang buhay namin, Lord, nakakalugod sa iyo, Panginoon. Lord, umay na kami, Panginoon, sa problema namin, sa stress namin, sa depression namin, Panginoon, sa hindi kami makapagbayad, Lord. Lord, naniniwala kami kahit ganito ang na-experience namin sa buhay namin, hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami papabayaan, Lord. At Lord, pinapanalangin po namin, Lord, na ilayo nyo po kami sa gawa ng kaaway, sa gawa ni Satan. In Jesus' name, Lord, huwag nyo pong hayaan na sirain ang pamilya namin, ang trabaho namin, Lord, ang church namin, Panginoon, huwag nyo pong hayaan si Satan, Lord, na manira, Lord, ng buhay, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, sa iyo kami, Lord. Sa inyo lang po kami, Panginoon. At ikaw lang, Lord, ang may karapatan sa buhay po namin, Panginoon. Lord, naiintindihan namin dito na hindi puro blessings, Panginoon. Hindi po puro blessings. Naiintindihan namin na kailangan namin mag-endure. Kailangan namin sundin kung ano ang gusto mo sa buhay namin. At yun ang gagawin namin sa oras na ito, Lord. At sa paglabas namin sa simbahan na to, Panginoon, Ikaw ang magbabago sa amin, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na lumabas kami sa simbahan na to na hindi po kami nagbabago, Lord. Lord, unti-unti, baguhin niyo po kami. Linggo-linggo, baguhin niyo po kami. Araw-araw, baguhin niyo po kami, Panginoon. Kasi ayaw na namin magdahilan sa iyo, Lord, na tao lang kami. Gusto namin sambahin ka ng buong buo sa buhay namin. Lord, maraming salamat, Lord, sa lahat ng blessings mo sa amin, Panginoon. Pero I pray, Lord, na lahat ng nangangailangan ngayon, Lord, Ikaw ang magpo-provide, Panginoon. Provision will come, Lord. Alam ko, Lord, Ikaw ang magbubukas ng floodgates of heaven, Lord. Ikaw ang magbubukas, Lord,
Ibe-bless niyo po ang iyong mga anak, Panginoon. At kung sino man ang may sakit, pagagalingin mo, Lord. Naniniwala kami, Lord. Hindi man ngayon, pagagalingin mo yung taong may sakit, Panginoon. At Lord, yung mga problema na yan, matatapos din yan, Lord, kasi alam namin, kasama ka namin, Panginoon. Hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kung si Job, Lord, bless mo, Lord, kami din, Panginoon, kaya niyo po kaming i-bless. Kasi hindi ka nagbabagong Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. At ikaw ay buhay na Diyos. Lord, today, we just want to honor you. And we just want to worship you today, God. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you po. Happy Sunday, church.